Bagyong Ada, isa ng tropical storm, patuloy na lumalakas habang papalapit sa Eastern Visayas. Signal number 1 nananatili. Posibleng itaas pa sa signal number 2 at ilang mga lugar makakaranas ng malalakas na pagbuhos ng ulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, January 16, 2026, ganap na ngang isang tropical storm ang dating tropical depression Ada. Habang ito ay patuloy na mabagal na kumikilos, pahilagang-hilagang kanluran sa Philippine Sea, silangan ng Eastern Visayas. Ang sentro ng bagyong Ada ay namataan sa layong 370 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte at 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. Lumakas ang maximum sustained winds na dala nito na umaabot na sa 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang galaw nito ay mabagal na north-northwestward at malalakas hanggang malagale force na hangin na umaabot na sa 400 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin, kahit malayo pa ang sentro ng bagyo, ramdam na ang epekto nito sa malawak na bahagi ng bansa. Kaya naman nakataas pa rin ang tropical signal number 1 na mayroong lead time na 36 hours with speed na 39 to 61 kilometers per hour. Ang possible effect nito ay minimal hanggang minor na pinsala sa kabuhayan at ekstruktura. Narito na ang mga lugar na sa ilalim ng signal number 1. Sa lugar ng Luzon, Camarines Norte, Eastern portion, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Masbate kasama ang Ticao at Burias Island. Sa Visayas naman, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, malawak na bahagi ng Leyte, Eastern Southern Leyte. Sa Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Paalala, ayon sa Pag-asa, signal number 2 ang pinakamataas na posibleng itaas habang tumatawid ang bagyong Ada. Patuloy na nagdudulot ang bagyong Ada ng moderate hanggang malalakas na pag-ulan lalo na sa mga lugar ng Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, Eastern Mindanao. Mas mataas ang banta ng pagbaha at landslide sa mga bulubuntukin at matataas na lugar lalo na kung matagal ng basa ang lupa. Bukod pa sa bagyo, pinalalakas rin ng northeast monsoon o hangin-amihan sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahang malalakas na pagbugso ng hangin ngayong araw ng Biyernes sa Batanes, Ilocos Norte, Calabarzon, Mindoro, Bicol, Visayas at Caraga. Bukas naman, araw ng Sabado, Hilagang Luzon, Bicol, Visayas at Caraga. At sa Linggo, Hilaga at Silangang Luzon, Bicol, karamihan ng Visayas. Tuloy pa rin ang ating babala sa kalagayan at kondisyon ng ating karagatan. Sa ngayon, ang alon ay umaabot na 4 na metro sa lugar ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur. Babala pa rin sa maliliit na sasakyang pandagat, mahigpit na pinagbabawal ang paglalayag lalo na kung timotor na bangka at maliit at hindi well-equipped na sasakyang dagat. At para sa ating track at possible landfall ng bagyong Ada, patuloy na gagalaw pahilagang kanlurang hanggang sa Sabado. Posibleng dumausdos malapit sa Eastern at Northern Samar. Maaring lumapit sa Catanduanes sa Linggo. Kapag mas nag-shift pa westward, possible ang landfall sa Eastern Visayas o kaya naman sa Bicol Region. Ang track ay maaari pang magbago sa mga susunod na araw. Mga kababayan, bukod sa malalakas na hangin, mas lalong dapat paghandaan ngayon ang matinding pag-ulan na dala ng bagyong Ada. Ayon sa pinakahuling heavy rainfall outlook ng Pag-asa, inaasahan ang malawak na tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa mga susunod na araw lalo na sa Eastern Visayas at Bicol Region. Ngayong araw, 100 to 200 mm na buhos ng ulan, malakas hanggang matinding pag-ulan sa lugar ng Northern Samar at Eastern Samar. Habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan, katamtaman hanggang malalakas na ulan sa lugar ng Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte. Mataas ang banta ng biglang pagbaha at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar at sa gilid ng bundok. Bukas naman, 100 to 200 mm ng buhos ng ulan sa lugar ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. 50 to 100 mm makakaranas ng buhos ng ulan
Sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Eastern Samar at Samar kasama ang Biliran at Leyte. Dito inasahang lalong lalakas ang epekto ng bagyo habang mas lumalapit ito sa Bicol Region. At sa darating na linggo, January 18, 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Mahalagang paalala mga kababayan, mas mataas pa ang ulan sa bulubundukin at elevated areas. Ang epekto ay maaaring mas lumala dahil sa unang mga pag-ulan. Mas mataas ang posibilidad ng flash flood, landslide at pag-apaw ng mga ilog. Sa ating mga kababayan, hindi ang lakas ng hangin ang binabantayan natin sa ngayon. Sa ganitong klase ng bagyo, ang ulan ang mas mapanganib. Kahit hindi tumama ang sentro, pwedeng magdulot ng seryosong baha at landslide ang tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya patuloy tayong papaalala sa ating safety reminders, iwasan ng pagtira o pagdaan sa landslide-prone areas. Makinig sa heavy rainfall warning ng Pag-asa, maghihanda at posibleng preemptive evacuation at huwag tumawid sa mga rumaragasang baha. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 28 verse 7, ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala, kaya't ako'y natutulungan at ang aking puso ay nagagalak. At sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya'y nagpapasalamat. Mga kababayan, sa gitna ng mga balita na puno ng pangamba, mga bagyo, problema at kawalan ng katiyakan, inanyayahan tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya bilang ating lakas at kaligtasan. Hindi niya ipinangako na mawawala ang unos, ngunit tinitiyak niya na hindi niya tayo iiwan sa gitna nito. Kapag ang ating puso ay natutong magtiwala sa Panginoon, napapalitan ang takot ng kapayapaan. Sa araw na ito, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga alalahanin at manalig na siya ang kumilos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Panginoon, Ikaw ang aking lakas sa araw na ito. Sa gitna ng mga pagsubok, pinipili kong magtiwala sa iyo. Bigyan mo ako ng kapayapaan at tapang na magpatuloy sa iyo. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa araw na ito tungkol sa Bagyong Ada. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito mga kababayan, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.